mo sabihin ko kay Mayor, yung pong HOA ng federation nila, merong 50 HOA, may get? 70 po. Sino na muna ilabas ko? Yung tayo sa Subic. Pwede yung 5 tsorya, doon ko ilapin. Tatlo pa lang, di ba? Remy. Isang daan ang ginawa ko libro na yun. O yun yung 5 tsorya, doon ko ilalapin. Di ba? Sige, I will introduce to you the next speaker. Okay. Our next speaker for today is also a proud Batak Catholic. He is teaching for almost 2 decades and a seasoned professor of various educational tertiary institutions like City of Malabon University, ANA, UCC as associate professor. He has a bachelor's degree in economics, master's degree in public administration, and doctorate degree in public administration. He handles subjects like philosophy, political science, logic, and the like. He is also an advisor to different pastoral teachers. He is a freelance philosophy speaker to various groups and institutions, focusing on topics like leadership, social issues. Si boss pa nagpakilala. Channel also, Dr. Rico J. wherein he blogs about moto adventures and other things under the sun. He is presently the admin officer of our LGU under GSD department or the General Services Department. He is also an active associate speakers bureau of our Mayor Along Malapita. Let us all welcome Dr. Federico Garcia Caboya. Thank you, boss. Boss ko pa yung nagpakilala sa akin. Okay, so una-una po guys, nagpapasalamat po tayo kay Mayor Along Malapitan. Kasi po, ginawa itong seminar na ito under the name of Mayor Along Malapitan. And especially, nagpapasalamat din po kay Boss Ruth Tantay kasi naimbitahan niya ako dito. Palakpakan po natin sila, Mayor, at saka si Boss Ruth. Yan. Okay, so, yung sinabi ko sa inyo ni Boss Ruth, susundan ko lang yun. Alright? Kung ano po sinabi niya, susundan ko lang si Boss Ruth doon. Una-una, yung pamilya, ang basic political or social unit ng ating lipunan. Dapat matibay ang pamilya. Dito ba? Do you agree with that? Dapat yung nanay at tatay ay magkaisa sa pagpapalaki ng mabuti sa kanilang mga anak. Agree po ba kayo doon? Yes. Ngayon, ang tanong, paano ba magiging maganda ang isang pamilya, ang mag-asawa? No? Ano ba dapat ginagawa ng mag-asawa? Yun muna. Mamaya yun sa anak. No? Paano ba mamalo ng tama? No? Pinapaano po po niya natin, no? Pagkakasabi namin. Okay, yung mag-asawa muna. No? Para maging matibay yung kanilang pag-asama. Yung una ay ganito. Dapat ang tulingan ng mag-asawa sa isa't isa ay parang mag-best friend. Sinasabi nung mag-asawa, ang asawang lalaki at babae, yung problema niya, kung sa kanyang asawang lalaki at babae. Understood? Sasabihin mo yung problema mo sa trabaho mo. Sasabihin mo yung problema mo sa pinasyan. Sasabihin mo yung problema mo sa pag-ibig mo. Di ba? Pag-ibig? Ay! Hindi ba na pag-ibig eh? Yun, makakinig mo na yun, no? Okay, ang nag-ibig kasi ito kayo na, okay? So yun, dapat ang tulingan ninyo, best friend. No? Wala kayong pasasabihan ng problema, kundi yung partner niyo sa buhay. Okay? Pangalawa, dapat ang gagawin po ninyo ay mag-aayusin sa sarili ninyo. Yung babae. O diba, mami? Marami na mga beauty products ngayon sa TikTok, ang dami yun eh. Pero ang beauty concept, dati yung video ko yun, 270 pesos lang. Beauty concept. Beauty concept. Gaganda ka na. Yung sa balat mo, gaganda ang kulay ng buhok mo, lahat. Okay, so pagka dating ng asawa mo, dating ng trabaho, magugulat siya.
Kamukha mo na si Ivana Alawi. Di po ba? Talagang, kailangan natin yun eh. Ayusin yung sarili ninyo. Huwag yung kakakasal nyo lang ng isang taon, mukhang labing dalawa na anak mo. No? Okay dapat gano'n. Pati lalaki, no? Dapat yung lalaki gano'n din. Ayusin yung sarili ninyo. Right? Hindi yung mga yung maraming mga naninigarilyo, no? Eh, is-fail ka kung bago nito ako nito. Di ba? Okay, mga pwede yung iwasan konti. So, yun yun. Pangatlo, lambing. Dapat naglalambing ng yun, di ba? Dapat may Wala nang lambing. Bakit naman? Bakit eh? Nagtanong ka ng lambing. Dapat i-cherish ninyo. I-cherish ninyo na naglalambing. Kung siyempre, yung release ng aralan. Dahil yung ginagawa natin noon eh. Di ba? Ito, gagawin mo ngayon sa'yo, gagawin mo sa akin. Di ba? Maglalambing na kayo, susi yan. Susi yan eh. Hindi yung ang nanay ng ilaw ng tahanan, ang tatay ay halimaw. Yung baby, yung si dati, ano ang nanay? Ilaw ng tahanan. Si dati, ano ang tatay? Halimaw. Okay, halimaw. Haligi ng tahanan. So ngayon, pag nakumpleto yung apat na yun, you will work, yung pang-apat natin, team na yun. Magiging group, magiging team na kayo ng asawa para sa magandang pagpapalaki sa inyong anak. Ngayon ang tanong, ano naman ang gagawin natin doon sa anak natin? Unang-una, doon sa anak natin, ito lang, naman tayo sa anak natin. Doon sa anak natin, dapat ay unang natin gagawin ay alagaan natin yung sarili natin. Alagaan yung sarili ninyo kasi para alagaan ninyo ang anak ninyo. Kasi pag hindi alagaan yung sarili ninyo, parang hindi na yung alagaan yung mga anak ninyo. Understood? Kasi kung makita ng mahaba yung anak ninyo, alagaan yung sarili ninyo. Kung anong kasama ko, anong hindi mo gagawin, no? Kasama ko sa work, no? Kakapanganak lang niya last 2 months. Pagkatapos ng afternoon, nawala siya. Yeah, diba? Kasi nga alagaan ang sarili mo. Understood? Na-choking mo, talaga, mo kakain na ano, kasi yung pagkanta na rin, masyadong ano eh, no? Lechon na, yung nakakamatay talaga eh, no? Mag-ingat tayo, kanin, di ba? Mga diabetic, di ba? High blood, ingat. Ay, gusto natin makasama yung mga anak natin eh. Alright? Yung pangalawang gagawin natin, ano? Yung una, ano yung sinabi ko? Alimutan ko na. Alagaan ang sarili. Hindi. Ano? Yung una, aalagaan yung sarili mo, tama. Yung pangalawa natin gagawin ngayon, no? Para alagaan yung anak natin, ay acceptance. No? Acceptance sa anak mo, yung anak mo. Kung ano yung kakayaan ng anak mo, accept mo. Huwag mo pilitin. O anak, sa susunod, after this school year, dapat ikaw ay balitin ko ulit ang klase. So, huwag compare sa inyo yung bata. Alalahin mo na yung bata, no? Turuan mo ng maayos yung bata. Huwag mong persahin, huwag pilitin. Okay? Pangalawa, ito na. After nung pangatlo yung pangatlo natin ngayon pag-usapan is dapat kayo stay connected with your sons or daughter. Correct? Naalala niyo ba yung 170 na nangyari? Namatay na estudyante sa loob ng subdivision, di ba? Ganito yun. Yung bata papasok ng school, sinek na yun yung parent, yung bag. O anak, ba't may kutsilyo mo dito? Nakita na namin may kutsilyo siya. Mami, self-defense po. Totoo to self-defense po, sabi ng anak. Ang sabi yung mami naman, parang wala lang. Ang ganun ba anak, mag-iingat ka. Pumasok yung anak, may kutsilyo. Diba? The next day, may kutsilyo na naman yung bata, pumasok. The next day, may kutsilyo na naman pumasok. Hanggang maging mother na ng bata na magdala ng kutsilyo. Diba? Kung kayo magulang ang gagawin ninyo. Kaya umabot tayo sa kanyang patayan, di ba? Kayo umabot sa kanyang patayan, ano gagawin ninyo? Kasi ganito yung guys. Ang eskwelahan, sila ay mayroong obligasyon at responsibilidad sa pagtuturo ng tama.
no? Good moral and right conduct, GMRC, dun sa mga bata. Diba? Pero ang pagdisiplina sa magulang, obligasyon natin at responsibilidad na tayo ang dumisiplina sa anak natin. Eh yung palang pagkakataon, nakita mo may dalang kutsilyo yung anak mo, okay na sa'yo. Hindi ka magugulat pag gano'n. Ang gagawin mo ganito, pag nakita mo yung kutsilyo na gano'n, diba, hindi pwede yun, tatanggalin mo, punta ka sa school. Kausapin mo yung teacher, ma'am, ba't ganito? Gagawin mo pagkalit na ako. Ngayon, maalam mo yung teacher, baka yung teacher hindi alam, na may prantawa yung bata. Ngayon yung teacher, pupunta sa guidance and counselor, i-inform. Then yung guidance and counselor sa aking teacher, sa aking parent, pupunta na sa principal, mag-usap-usap na, ano nangyayari dito? Understood? So, sino may kapabayaan? Di ba nagka-problema na yung sa magulang? Understood? Na sana dapat ay chinek na agad ng parent. Alright? Alam niyo yung corporal punishment na sinasabi natin, yung corporal punishment, pinagbabawal sa batas, no? Yung corporal punishment, Juvenile Welfare Act, Juvenile Conflict Law, no? Yung revised penal code. Pero ang family code ng 1987, hindi pinagbabawal ng pamamalo, no? So it supports the parent. The parents have the right to discipline your children. Alright? Family code 1987. So, ang nangyayari yan, doon sa ating sinasabi na family code, you are allowed to discipline. Alright? Talunin niyo anak ninyo kasi pag hindi pinalo yan, hindi mahal yan. Alright? Pinapalo bata. Understood? Sir, pag pinalo ba namin anak namin, mahal namin, kung siyempre mahal niyo anak niyo pag pinalo niyo. Eh, sir, pag hinulpi, mahal na mahal. Di ba? Paluin niyo yung bata. Kasi siyempre mahal niyo yung bata eh. No? Huwag mo gulpin. Yun ang corporal punishment na pinagbabawal ng batas. Ang Tagalog ng corporal punishment ay pamamalo. Pamamalo po yun. Understood? So yun lang ang pinagbabawal. Okay? Huwag yung gugulpin masyado yung anak nyo na sobra. Okay, so yan. Yung kung nasabi ko sa inyo, sana meron kayo na po sa aking mga iba-iba sa inyo. At ngayon, tayo nag-isimula na. First time. Ano? Hindi pa pala tayo nag-umpisa. Hindi pa tayo nag-umpisa ngayon pala. Actually, dito na sabi natin yung pamamalo ay pagdisiplina sa anak natin. Huwag po kayong matakot na mapaluin yung anak ninyo. Hindi po bawal, no? Nagdisiplinahin yung bata. Bawal dito yung sobra, no? Ang pagpalo sa bata, ang pagkagamitin nyo na ay imbis na pamalo lang na maliit, anak, talikod ka, hawak mo, baseball ba? Diba? May ganun, diba? Hawak mo paddle. No? Parang iisip na, no? Oo, ganun, okay? So, yun po lang. At ganito, saka, di ba, pag pinalo niyo yung bata, sasabihin nyo agad, no? Sasabihin niyo yung bata agad, in terms of pagsunod sa utos ng ating Diyos Ama. Understood? Laging gabayan. Understood? Dapat ko na inaano nyo, huwag yung baliwalaan. Pinagbabawal ni Jesus yan, pinagbabawal ni God yan. Okay? Okay, so ayan. So, ganito na lang po. Sana po meron kayong natutunan sa ating munting sermon. Okay, so maraming salamat po, Mayor Anton. Si Mayor Anton Malapitan, siya ang ating magulang at ama ng ating lungsod. Tignan niyo kung gaano niya tayo pinapahalagahan at pinoprotektahan. Dapat gano'n din po tayo. Alright? So, hanggang dito na po. Maraming salamat po, Mayor Anton Malapitan. At sa inyo lahat, guys. Okay, first time. Salamat po, Doc Rico. Mamoya, palakpakan po, Doc Rico. Yun po ang ating third speaker out of 50 students ng araw nito. Ang ating sunod pong speaker ay Division Chief ng Haro. 20 years po siyang nagtuturo na sa kolehiyo at universidad, UCC, City of Malabon University, STI Caloocan, Navotas Polytechnic College.
Siya po ay graduate ng BS Computer Science, took up 34 years of education. Siya po ay may Master's in Information Technology, Master's in Public Administration.